Network Entertainment. Alam mo yung sinasabi ng mga tao, alam mo ito hate ko to Pag may nangyayari sa aking masama, tapos sasabihin ng mga tao, everything happens for a reason. Alam mo, naiirita ako nun Pag sinasabihan ako ng everything happens for a reason. Pero ngayon naintindihan ko na. Oo, naintindihan ko na kung bakit nangyari sa akin ng 2020. 'Di ba? Naintindihan ko na yung mga bad things na nangyari sa akin, na okay na rin na nangyari yun sa akin. Because everything happens for a reason. Because everything happens for a reason. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ngayong episode ang aking co-host na si Zar de los Reyes, CRSP. And Zar, before we start the episode, I would like to remind our listeners and our viewers na meron tayong journaling workshop this January 24, Underplanned, the Underpaid Podcast Journaling Workshop, happening January 24, Saturday. Meron tayong live recording ng 10 a.m. dito sa The Pod Network. And ang guest natin, Mirza Season of Summit Publishing. Siya po yung executive big editor. Time. She's also a podcaster dito sa TPN. Yes. Another guest will be Nels Yumol, the founder of We Will Doodle, and tuturuan niya tayo paano i-design yung mga journals natin. We also have Marky Mendoza. Nag-guest na siya. He'll talk about manifesting for your career this 2026. Ayun. May mga sponsors din tayo kasi magpaparaffle tayo ng Ang dami nating sponsors, di ba? Chinkitan donated piece of planners for the attendees. We'll be accepting 50 attendees for the event. So very generous of Sir Chinkitan. So kung nag-upload kami ng posters namin, nandun yung details, please click the Google Docs and mag-sign up kayo kasi kung sino lang yung mga nag-sign up, yun lang i-accommodate natin. Okay? We have bags that will be raffled from Urban Travelers. We have sa banana chips na magpapadala ng mga pagkain. Si Johnson Chua of Phoenix Dragon sa Lucky Chinatown. Yeah, I will be giving ng mga charms. Perfect for Chinese New Year. Si Code, the collectible store, magpaparaffle ng mga blind box na Star Wars na small figurines or bobblehead. Tapos meron tayong mga ipaparaffle ng mga Funko Pops. Okay? So, sulit na sulit. Marami pa tayong sponsors na iba Oo. So, watch out for it. Also, if you have any questions about career or life, for example, you can hang out with me and Stanley on that day. Live meet and greet, live recording, career coaching. It's a meet and greet with a purpose. Perfect. Goal setting, career planning, coaching session, di ba? Para maging fruitful itong 2026 ninyo. Hindi lang sa personal lives niyo, kundi pati sa professional lives ninyo. Okay? Para maging planner. Planner. Parang ako, nasabihan na ako dati, ang best quality ko daw, planner ako. Paano kanya nakuha? 18 stickers. Bago kanya nakakilala or na kailangan ng 18 stickers, 18 na kape. Parang mga 5 lang. Okay. So, ang pag-uusapan natin this episode, yung 5 years ago na mga plano nyo, and then, kumusta naman yung nangyari? Ano nangyari the past 5 years? Kasi, di ba, so anong dates ang pinag-usapan natin? 2020 to 2025. Pwedeng naman, sabihin natin 2021, diba? Sige. Pwedeng ganon. Basta 2020, 2021. Basta the past 5 years. During the pandemic, tapos ngayon, nagbago? Oo. Okay? Kasi, di ba, sinasabi sa inyo, where do you see yourself 5 years from now? Oo. Ikaw din, malamang, tinanong ka. Siguro tinanong mo sa yan, mga 2020, 2021, no? May nagtanong sa akin.
Ang sinagot ko, hindi po ako si Master Hans. I cannot predict the future. Kailan tinanong yan? Nung Noong ano? 2020. Talaga? Oh, tanong sa akin yun. I cannot predict the future. I just want to survive this pandemic. Yun ang sinagot ko. Okay. Natatawa yung isang kasama sa Zoom meeting. Saan mo, saan tinanong sa'yo yan? Zoom. Zoom. Tapos syempre pandemic nun eh. Simulan natin sa'yo. Ikaw, Oo. 5 years ago. Before tayo mag-share, alam mo ba yung New Year pala? Yung mom ko, speaking of mom ko, kasi mahilig yan gumawa ng mga negosyo. Di ba parang, kinukulit natin siya dun sa parlor niya. Kasi Ngayon, gusto nga niya magtayo ng parlor. Oo, yung family business niyo, Oo. gusto nga niya magtayo ng parlor daw. Oo. Meron kaming sa family business namin, my mom thinks of the weirdest names. Like, meron kami, dati, meron kaming My Favorite Empire. Yung pangalan ng mga stores My Favorite. So, meron kaming My Favorite Water Station, My Favorite Balloon and Party Needs, My Favorite PlayStation, basta may mga ganun kami mga Water business. station. Water Station. May restaurant Oo. kayo. May restaurant kami pero hindi My Favorite ang pangalan. Yung mga pagkain, ang my favorite dinuguan, my favorite pinakbet. Basta yun ang yun ang ambition niya na parang magkakaroon siya ng My Favorite Empire. Pero ngayon nag-iba na. Yung pangalan ng parlor na gusto niyang itayo. Anong pangalan, Stanley? Well, eto galing sa nanay mo ha. Oo. Ayon kay Tita Babes, no, sabi niya, "You're truly forever, house of beauty, fashion shop, gift shop, house of okoy, maruya, and hototay." Yun ang sabi ng Yun yung nanay. pangalan ng parlor. Napakahaba ng pangalan na yun no. Tuwa pa siya. Ang inspiration niya doon, may nabasa daw siyang comics, di ba? Nung bata siya. Tapos yun ang pangalan ng parlor. Oo. Parlor and everything else. Okay. So, parang dun niya pinagsama-sama lahat ng pangarap niya. Pero nakakatuwa kasi you're truly forever. Yun ang pangalan ng mga parlor dati. Mga ganun tipo, di ba? Di ba wala namang forever? Wala nga. Malamang, alam ko yan. Wala talagang forever. Oo. Speaking of forever, noong 2020, start ng 2020 That was during the pandemic. Nagla-lockdown. Wala pang before lockdown. Di ba nandun ako sa phase ng buhay ko na hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kasi di ba may mga life changes ako during that time. Specifically, January 15, 2020, as in major life change. Tulad ng? Di ba, naghiwalay kami nung okay. ex ko. So, major life change. Anything na any big change, it's very stressful. Una, nawalan ako ng car. Una, hindi naman ako nagda-drive nun, di ba? Hindi naman ako nagda-drive nun kasi meron naman nagda-drive for me. Nawalan ako ng car, nawalan ako ng mga lupa kasi hati kami sa bayad doon, nawalan ako ng basta iba yung buhay ko overall. And then nung time na yon, nung 2020, inisip ko, as in start talaga ng 2020, inisip ko, ano kaya mangyayari sa akin sa future? Makabangon pa ba ako? Ganito na lang ba ako forever? Depressed na lang ba ako forever? Ganon. At saka wala tayong kasiguruhan kung ano mangyayari sa buhay natin dahil because of the pandemic, andun yung time na may quarantine pass para makalabas. Oo. So may, it was curfew na hanggang 10 p.m. lang, di ba? Everyone's staying at home. I remember, bukod sa yung mga pinagdadaanan mong yan, personal and professional, di ba? Yung professional, nag-change rin yung job ko pero for the better naman. So, it's yun sa job ko, it's fine. Pero sa personal, nandun ako sa point na I started over. As in talagang started over. So, anyway, ngayon na parang nalagpasan ko lahat yon. 5 years, di ba? Okay, dimension ko na yung kotse ko nawala. Kasi kinuha Kinuha yung kotse ko Kinuha niya, tapos wala ang kotse. And then I got a car.
And then mababayaran ko na it's completely paid this year. 'Di ba? Oh. Imagine mo 'yon from nothing, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayon fully paid na 'yun. Maging fully paid na yung car ko, ilang months na lang. Ang bilis, 'di ba? Hindi, ikaw nakakaalam kung ilang months na lang. Hindi, I mean ilang months na lang, mga 6 months. Oh, ayos na 'yun, malapit na. Pero malapit na, 'di ba? I mean, from starting over and not being sure kung ano mangyayari sa'yo to buying my own car and then paying it fully. I mean, it's a big achievement for me. It's a bigger achievement for me kasi during that time, I never thought na magagawa ko to on my own. 'Di ba? Oo. Which is maganda. Oo, at nangyari. saka hindi na ako depressed. Yun pa. So yun. I mean, nakabangon ako from that state in my personal life. Okay. So parang it also means na everything will eventually be okay as long as you do the work. Oo. Diba? I can attest to that. Oo. Kasi naranasan ko rin yan from nung pandemic, medyo walang kasiguruhan because for hosts, for entertainers, for stand-up comedians, tama. 'di ba? Wala talagang kasiguruhan, and yung pagiging book author ko medyo na nag-end nung pandemic kasi inisip ko noon wala nang lumalabas para bumili ng libro. Oo. Nagbago talaga yung buhay ng tao kahit sa manonood ng TV, 'di ba? Oo. Marami nagbago. 2020, maraming nangyari. Nagtrabaho ko for a car channel. Mas nag-focus ako sa underpaid. I worked for a news channel. And then, naalala ko pa, I was under NAS Academy. Nag-aaral kami ng free scholarship. 6 months yun, di ba? 6 months. So, Oo. ang dami nangyari nung 2020 na nung 2021, medyo nakahinga ng kahit papaano. 2022, nag-aayos ng mga finances. 23, binabayaran lahat ng mga kailangang bayaran. Medyo nakakabawi-bawi na ng konti. 24 was, actually marami nangyari sa akin sa nung 2024. My book was turned into a movie. I hosted for Chinese New Year sa Banawe. Yung Suplado Motors, medyo paunti-unti nang umaangat doon kasi nararamdaman ko nang aalis na ako dun sa dating car channel. Ito, 2025, nag-full blast tayo sa Suplado Motors. Naging okay ang underpaid. Even my food reviews. And then, yung program ko dati nung 2020 hanggang 23 Oo. napalitan. Nagkaroon din ako ng side gig sa radyo noon, napalitan din, pero mas maganda ngayon kasi Men's Room is doing well. Oo, yung kasama mo si Jano. Yes, oo. Suplado Motors is okay. It's doing well. Underpaid is doing well. Marami tayong mga listeners and viewers. Maraming salamat sa inyo, whether nasa Spotify kayo, nasa YouTube, or nasa Facebook. Those watching our teasers, maraming salamat. So please subscribe sa Spotify, na Underpaid Podcast and Suplado Motors. Mag-subscribe po kayo on all social media platforms and yung mga personal channels namin. Ako, Stanley Chi. Si Zar nasa LinkedIn. Zar de los Reyes 1 sa LinkedIn. Pero if you look back nung 2020, madami bang ano yung better? Mas gusto mo ba yung state mo ng 2020 or yung ngayon? Siyempre, mas gusto ko yung ngayon. Hindi. Mas gusto ko yung ngayon. Oo. Kasi nung 2020, walang kasiguruhan. Oo. Wala kang parang nag-back to zero. Oh, pati ikaw, na-feel mo, back to zero ha? Kahit ano. Oo naman. Na back to zero talaga. Kasi wala kaming, saan kami mag-host bilang buti na lang nakapag-host ako sa news channel, sa car channel. So,
marami rin tumulong sa akin. I was able to do freelance work for Team Positive. And other side hustles meron ako. Yun. Kumbaga, kung ano yung na-achieve ko nung 2025, hindi ko magagawa yan kung walang mga tumulong sa akin. Na I still remember my first salary dun sa car channel dati, binili ko ng portable na teleprompter kasi I shoot video sa bahay. Oo. Para hindi ako mahirapan. Natuto ako mag-adjust, mag-adapt sa Oo. Zoom, sa StreamYard, Facebook Live, o ngayon may TikTok na, di ba? So, natuto ako mag-adapt. Doon ko rin naranasan na when you're working with younger people, iba na. Oo. Doon ko naramdaman na, iba humor ngayon ng mga bata. Iba talaga. Iba nga. Yung mga Gen Z, iba yung humor. Right now, last year, first time ako nagturo sa UE. Mararamdaman mo yung generation May gap. Okay. Generation gap, tsaka yung age range ng mga, Oo. biro mo, I had a student kanina, nagsabi na, I was born year 2006. Ganun, Okay. nagulat ako na, So, mga 19... 20 years old, oo. ganyan. Sabi niya, so nung mga panahon na year 2006, Oo. ano na yun eh, Trabaho na tayo nun eh. nagko-comic strip na ako sa Manila Bulletin. Oo. Nag-freelance art director na ako nung mga panahon na yun eh. So, yun. So, parang mga anak mo yung mga estudyante mo. Para mga pamangkin. Pamangkin talaga, pilit mo talaga, Stanley. Pamangkin, gano'n. Si Basil, yung anak ko. Para mga pinsan ko na 2000 younger, gano'n. 2004 yung Younger na pinsan yung naman. anak ko. Anyway, kasi hindi ako impacted work-wise work-wise, hindi ako exactly impacted ng pandemic kasi nasa business ako of remote work na since 2010. So, hindi ako impacted. Yung personal life talaga, major impact yon. So, kunwari kayo, may pinagdadaanan kayo, lalo na sa personal life, siguro ang advice ko lang dyan. Kasi, eventually, everything went well. It takes years to be fully healed from it. Pero eventually you will heal. And kung anong nawala sa'yo, babalik rin sa'yo lahat. Well, eto rin. Kasi alam mo talaga major thing yung car eh. Kasi ako nagbabayad doon. Tsaka Fortuner yun eh. Oo. Fortuner yun eh. Pero ngayon, bumili ako ng Expander Cross. Imagine mo na lang kung SUV na drive mo ngayon. Malaki, no? ayoko Siguro, na magsabi. Siguro medyo mas matapang ka. Bakit mas matapang? Pag SUV kasi di ba malaki, binubuli yung mga smaller cars. Ganun. Anyway, everything happened na siguro kailangan natin talagang pagdaanan yun. Oo. Hindi namin tinambayan, dinaanan lang natin, and ngayong napagdaanan na natin, pwede natin masabi na naging okay rin lahat. Basta hindi ka lang tumigil, hindi ka sumuko, gumawa ka ng paraan para kumita ng pera, hindi ka tatamad-tamad, hindi ka mawawala ng pag-asa. Alam mo yung sinasabi ng mga tao, alam mo ito hate ko to Pag may nangyayari sa aking masama, tapos sasabihin ng mga tao, everything happens for a reason. Alam mo, naiirita ako nun Pag sinasabihan ako ng everything happens for a reason. Pero ngayon, naintindihan ko na. Naintindihan ko na kung bakit nangyari sa akin ng 2020. Diba? Naintindihan ko na yung mga bad things na nangyari sa akin, na okay na rin na nangyari yun sa akin. Because everything happens for a reason. Because everything happens for a reason. Galit na galit ako na pagsasabihan ka. Yung umiiyak ka. Yari, umiiyak ka. Hu. Tapos sasabihan ka ng Don't worry. Everything happens for a reason. Anong ginagawa mo? Naiiyak ka lalo. Hindi. Hindi, pag online, sasabihin sa'yo, everything happens for a reason. Umiiyak-iyak ka na. Wala. Ang gagawin ko, di-delete ko na lang yung message. Alam mo, 5 years ago, may nagsabi sa akin. Sabi ko kasi Ito, totoo to. Kung anong kwento ni Stanley, totoo to.
Kasi, binibiro ako ng ni Tita Babe, sabi niya. Yung mom ko. Nanay niya, sabi niya, ano, parang binibiro niya ako na sikat daw ako. Sabi ko, hindi pa. Gusto ko yung marami nakakilala. Wala pa masyado nakakilala sa akin eh. Hindi pa ako dinudumog. Sabi sa akin, you'll get there. 5 years later, mga Ito totoo to binibiro ako ni Zar, si Stanley, kilala ng sino-sino. Uy, si Stanley, Sabi, nasa Reddit. Sabi, Tapos si Stanley nasa YouTube. Sabi ko doon sa nanay niya, ay, hindi pa naman akong sabi nga sa akin ni Tita Babes, you'll get there. Sabi niya, nung narinig niya yan, no, you're already there. Ay, continuity. Para bumiyahe lang ako, you'll get there. Pumunta ka ng Cavite, you'll get there. 5 years later, you're already there. Nilakad ko? Ganun. From QC to Cavite, nilakad ko. At least, Stanley, you're already there. Anyway, may nagpadala ng questions sa atin through our social media accounts. Ang title nito, Boss na Nanghihingi ng Loyalty pero Walang Security. Dear Underpaid Podcast, yung boss ko laging may speech. We are family here. Pero pag appraisal, parang di niya ako kilala. Pag may kailangan, ang sinasabi niya palagi, ikaw lang ang maaasahan. Pero, pag ako may kailangan, ang sinasagot sa akin, wala tayong budget. Nagpaalam ako mag-leave kasi may family emergency kami sa bahay. Ang sinagot sa akin ni boss, sige, pero sana, mapagbigyan mo pa rin yung mga deliverables. Parang gusto ata nila 100% work and 0% human. Nalilito po ako. Paano mo ba malalaman kung worth it pang magstay? At paanong mag-exit ng maayos kung kailangan na talaga? Yun. Ang ating letter sender ay itago natin sa pangalang family dito, pero orphan sa benefits. Family dito, pero orphan sa benefits. Yan. Grabe. May mga companies talagang ganyan, no? So, ano masasabi mo sa ganyan? Pero alam mo, if you can afford to leave the company, just leave. Diba? I mean, if you find another job or if you find another opportunity, kasi yung iba rin, yung mga ganyan, pinagtsatsagaan rin nila kasi natatakot sila maghanap ng ibang trabaho Or minsan, iniisip nila, wala nang ibang tatanggap sa kanila. Or meron rin naman iba, they love yung familiarity. So, kasi nasanay na sila. Oo, nasanay na sila. Pinakikisamahan. Ang dami, may mga kilala ko, mga 30 years na sa isang company. Pero maraming mga ganyang complaints, di ba? The fact na you're already complaining about it, red flag na talaga yon. You're already there. You're already there. So minsan pagtsatsagaan mo, marami akong kilalang ganyan. So I think, for example, if you can afford it, 'di ba? If you can find another job, that would be better. Yung job na mas nirespeto rin naman yung time mo for your family or for other things. Okay. So, eto para sa akin na lang, no. Papayo ko dun sa letter sender natin kay The Orphan. Parang ibang The Orphan na iisip The ko Orphan, no? Kasi parang ampun siya no? Oo. Workplace family should have contracts and boundaries. Di ba? Kasi yung loyalty should be mutual. Hindi one way. Yun yung nangyayari. Parang ikaw lang yung loyal sa kumpanya. Si boss, pag ikaw may family emergency, biglang sinabing sana pagbigyan pa rin yung deliverables. Bakit hindi pagbigyan yung iyong leave or salary increase, di ba? Kung sakali.
observe yung patterns and not the promises from your boss. Yung promises kasi, pinangakuan ka ng ganito, ng ganyan. Wala si HR. So, wala rin yun. Walang black and white, walang email thread, walang kahit Viber message, di ba? So, yung observe patterns, kung si boss, talagang bolero, wala siyang tinupad na pangako. Yun na yung pattern niya. Para yung may kakilala kang may jowa na red flag. Paulit-ulit. Yan yung pattern niya. Diba? And if your values with the company don't align, that's your sign. That's your sign to transfer to a different company. Ngayon, anong gagawin mo pagka magre-resign ka? Before you resign ng maayos, syempre para malakas ang loob mo, meron ka dapat 6 months na ipon. Yung gastos mo ng isang buwan, halimbawa 10,000, meron ka dapat 60,000. Ngayon, kung gusto mong gawing isang taon, meron kang 120,000 dapat bago ka mag-resign. Oo. Para malakas ang loob mo na kahit wala kang trabaho for next month, meron ka pa rin panggastos na gagamitin. Di ba? Tatandaan mo, hindi lahat ng family, lalo na pag sa workplace, may ipapamana sa'yo. Minsan kasi pinapamana sa'yo, sama ng loob, utang, stress, problema. Diba? Yan. Yung pipamana sa'yo, yung mental health mo na yung maapektuhan. So, kailangan, yung may boundaries talaga. Hindi pwedeng pagkailangan ka, anak ka, pero pagkailangan mo, parang pinsan ka sa malayo o hindi ka kilala, di ba? Ang pangit naman tingnan nun. Work is work, hindi yan teleserye. Yun. Ganda. Yun talaga. You're already there, Sandy. You're already there. Hindi, gusto ko gayahin yung boses ng mom ko. Yung nga, yung sinabi ko. Isa diba? pa? You'll get there. May sinabi sa akin. Ngayon, sinabi sa akin, you're already there. Yeah. I think with any job changes, napapansin ko, ang kailangan mo talaga courage. Courage to take the leap. Kailangan mo rin ng faith. Kasi like even me, takot rin ako. Tingnan mo, nasan ako, diba? Sabi kasi nawalan ako ng work. Tapos, nandun pa rin ako sa same company. So, medyo yung mga changes na ganyan, katulad niyan, diba? I think ang mahirap dyan is yung tatanggalin mo yung sarili mo from that situation. Kasi in the same way, at the same time, iniisip mo rin na, okay, familiar ka na rin sa work na to. Diba? So, yun yung mahirap. Like, lalo na kapag matagal ka na dyan. Diba? Like, ako 12 years ako diba? Sa work ko. Ang hirap umalis dun. Kahit may actually mga kwento ko pero ikikwento ko na lang siguro after. Sa journaling workshop mo ikwento. Tama. Sa January 24. Kaya pumunta kayo sa journaling workshop para makwento. Hindi ko makikwento dito. Pero may mga kwento ako. Kailangan off record, off cam. Oo. So, okay yan, diba? May mga off-record. Ayan. Siguro magandang motivation yon. Basta maririnig niyo kwento ko. Kaya pag nandito kayo sa harap. Sa January 24. Pero, meron akong top 5. Sige, game. Ano yung top 5, Stanley? Kung bakit hindi totoong pamilya kayo sa opisina. Diba? Number 5 muna tayo. Hindi kayo totoong pamilya sa opisina kasi kung totoong pamilya ka, hindi ka dapat tinataboy or tinatanggal. Tama. Diba? Hindi ka dapat tinatakwil. Yan ang number 5. Number 4. Oo, may favoritism, pero hindi dapat kayo pinagre-retire. Pag nag-retire, wala nang Wala nang benefits. Wala ka nang makukuha dyan after makuha mo lahat. Wala nang benefits. O number 3, hindi kayo pamilya dyan. Kasi una pa lang, ang tingin sa'yo ng boss mo, hindi pamilya, empleyado. Hindi ka nga pinagbibigyan sa mga leave mo minsan, tsaka yung salary increase, di ba?
Number 2, hindi ka pamilya dyan kasi hindi ka pamamanahan pag pag nagsara kumpanya or Oo. pag nag-retire si boss, hindi ka next in line. Lalo na kung Tama. family business yan. Oo. Number 1, hindi kayo pamilya sa opisina. Mm-mm. Kasi hindi kayo magkakaapelido dyan. Tama. Wala ka sa pirmahan ng business name. Pag kumita ang kumpanya, si boss lang ang naikinabang. Ikaw, thank you lang. Yun ang top 5 natin. Tsaka hindi mo sila kamukha. Paano kapag kamukha niya si Katsupoy? I mean, Ikaw ba, gusto mo maging kamukha yung boss mo? Nag-isip ka medyo matagal. Hindi naman pangit yung boss ko ngayon eh. Ano yung boss mo ngayon? Taga Guatemala. Oh, I'm from Guatemala. Ay, Stanley! Spanish yung language nila. Alam mo, hindi... Alam mo, yung mga totoo. Malay mo naman, mababa yung boses. I'm from Guatemala. No, yung mga office mates ko, si Stanley, binabastos eh. Pag sinabi kong Pakistani, gagawa siya Pakistani voice. I'm from Pakistani. Andali, arriba. Oh. Alam mo, wag na. Tigilan mo na. Hindi. Magkita-kita tayo sa journaling workshop. January 24, Underplan, the Underpaid Podcast journaling workshop with our guest speakers, Mirza Season, Nels Yumol, Marky Mendoza, and sponsored by Omni, Chinkitan's Piso Planner. Yes. We have Code, the collectible store. Sa Banana. Sa Banana, Urban Travelers, yung mga Travelly na luggages, and Phoenix Dragon. Diba? So, ayan. Sana mas dumagdag pa. Magkita-kits tayo. At saka may special prize sa kung sino man makakapagsabi ng name ng parlor ng mom ko. Yun. So, Ulitin mo nga, Stanley. Your truly forever House of Beauty, Fashion Shop, Gift Shop, House of Okoy, Maruya, and Hototay. At saka dapat hindi kayo walang kodigo, hindi kayo yan. dapat nagkakamali. Kasi Pangalan na yun, actually hanggang ngayon nagkakamali ako doon sa pangalan na yun eh. Kahit na sinabi sa atin ng New Year, sinulat ko pa, di ba? Pero tapos paulit-ulit tayo ng pagsabi. Na-imagine ko na from the staff to the ribbon cutting ceremony, parang kumpleto na kayo. Tapos tingin ko parlor sa umaga, tapos comedy bar sa gabi. Feeling ko ganun mangyayari. Knowing your mom. Yun yung mga ambisyon mo, Stanley. Knowing your mom, parang ganun mangyayari. Anyway, magkita-kits tayo, and I hope you guys learned from this episode. For Zard de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.